Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Ipagpapatuloy na po natin ang ating walang sawang pagpapailang lang ng mga bunga ng ating mga labi na walang sawang sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati sa kanyang banal na harapan. Una po nating aawitin ang bilang 114 sa atin pong mga inaryo. Ako'y isang tupang naligaw sa landas, madilim na bangin, siyang tinatahak, liwanag ng puso sa aking tumukas. Jesus, bigyan ng liwanag. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim ay ang liwanagan upang ako'y di maligaw. Ang kalagayan kong nasa sa panganib, Jesus, sumasabong sa landas ihatid, pusong tigid dusay napatatangking sa dakila mong pag-ibig. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim ay iyong liwanagan upang ako'y di maligaw sa kapahamakan
abutin nang maligtas ako sa mga ibon ng tukso. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim ay iyong liwanagan upang ako'y di maligaw. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Numero 169 ang atin pong susunod na aawitin. Kami pangawali sa pintuan ng langit, salay ko sa inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mong nagkasala. Huwag bayaang mawagli ang anak mong nagbalik. Panahoy mapangarip, kukupin mo ng labis anak mong sakdalungis. Tanggapin hanggang langit, kami tupang naligaw sa liwanag ng ilaw, binihag ng kaaway, hanggang sa napipilan, kaya't abutin naman anak mong nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos, kapatid kong nalugmok sa sala ng sinukop. Ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Purihin ang banal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, unang estropa, ikalawang estropa at koro po lamang ng numero 42 sa atin pong mga imnaryo. Sa iglesia ng ikaw ay tawagin, Naligtas, naligtas sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama, O Ama'y kukupin,
sakupin. Pasalamat huwag lilimutin. Hinango ko sa dilim, ano mang biyayang tamuhin. Ang Diyos ay poporin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha, kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw ang lumalang may-ari ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka sa pagbibiyaya. Datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na sa mga huling mga kapanahunan po, ay iyong kinaawaan at kinahabagan ang aming minamahal na ama at ina, at kami na kanilang mga mahal sa buhay. Kami po ay naging mga saksi kung papaanong sila po ay naglingkod sa iyo, ang kanilang buong kalakasan, ng kanilang buong puso, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Pagkatapos po na magkaisa kami ng aming mga puso at ng aming mga tinig, una na nga po dito sa iyong Maralita, Dukha, maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, na pinagdalhan mo po sa amin. Walang sawa, Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus. At bagaman ang aming mga pag-aawitan, ang aming mga tinig ay hindi naging marilag sa iyong pandinig, Ama, naramdaman namin, sapagkat nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, tinatanggap mo din, Panginoon, na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw, ang minsan pa, buong kapayapaan, buong buhay, magagandang pintuan ng kapalaran, pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak at mga magkakapatid, dito po sa aming kinaroroonan. Amang banal, sinampalatayanan po namin, walang sawa. Ito rin ang patuloy mong ipinararanas sa lahat po ng aming mga kabyak ng puso. Sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Una na nga sa kanila na hanggang ngayon naroroon pa sa aming inang bayang Pilipinas. At hindi po kakaunti, Panginoon, kabilang din ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. At ang marami naming mga kaibigan sa iba't ibang panig ng sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungan ng internet na pinalago mo po sa huling araw, napakinggan din nila, Panginoon, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sila man po
ay nangakikipagkaisa sa amin sa paglilingkod sa iyo. Idinadalangin namin, Ama, na kung papaanong kami po ay iyong iniingatan sa dakong ito, nang dahil sa aming mga paglilingkod sa iyo, ito rin po sana ang patuloy mong ipinararanas sa kanilang lahat. At sinasampalatayanan po namin sa araw at sa oras na ito, kung sino man po sa kanilang lahat ang pinasapitan mo ng mabibigat at mga sari-saring karamdaman, gayon din po ng maraming mga pagsubok sa buhay, katulad po ng patuloy na paghihirap ng mga kabuhayan sa araw-araw. Iniluluhog namin sa iyo. Inihihingi namin, Panginoon Diyos ng kaawaan, na pagpalain mo rin po sila, Ama't dalawin, sa araw at sa oras na ito ng aming paglilingkod sa iyo. Hipuin mo po ang kanilang lupang katawan. Pagalingin mo po at ibangon sa kanilang karamdaman. At kami po'y nakikiusap na kung ang kanilang mga pagkalimot sa paglilingkod sa iyo at ang kanilang walang sawang paglilimayon sa mga maraming kalayawan sa sanglibutan, kami sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging ang aming mga sariling kaluluwa, sama-sama'y idinadalangin namin, Panginoon, sa araw at oras na ito. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Sa araw na ito, Panginoon, sinasampalataya na namin, ikaw po muli ang tatayo sa aming mga kalagitnaan. Tuturuan mo po sana kaming muli, pagkakalooban mo't mariringgan mo ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Amang manahal kasangkapanin mo lamang ang wala mong kakabukabuluhang alipin. Patuloy mo sanang banalin, kaawaan, kahabagaan ang kanyang pagkatao. Tulungan mo po sanang magkaroon siya ng lalong maraming mga kaalaman ng hiwaga ng iyong kaharian sa langit. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, langkapan mo nawa ng bisat kapangyarihan, sapat na makaantig ng aming mga pakikinig. At maraming mga tao, Panginoon, ang magmula sa mga kalikuan ng kanilang mga pamumuhay sa araw-araw. Tawagin mo din po, Amang Banal, at ilagay mo sa iyong banal na iglesia. At kaming lahat maglingkod sa iyo sa Espiritu. Sa ikalawang pagparito mo'y maraming kaluluwang sasalubong pupurit luluwalhati sa iyong banal na harapan. Amen. Habang kami po'y nangakikinig ng iyong banal na ebanghelyo, hihipuin mo po kaming lahat, maging sa loob ng aming mga tahanan. Daragdagan mo po ang aming kagalingan at kalakasan. Bibigyan mo po kami ng mga kapayapaan sa araw-araw. Ama Manal, hindi mo pababayaan ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at kamag-anakan sa laman at mga kaibigan at kapatiran. Ang lahat po ng ito, Amang Diyos, lubusan naming sinasampalatayanan. Ito po ang iyong dinirinig sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa amin hanggang sa mga panibagong mga araw na kung iyong loloobin ay patuloy mong ipagkakaloob sa amin sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, tayo po ay darabo na sa ating gagawing pakikinig. Inaanyayahan po namin kayong lahat na mga kaibigan namin, mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nariyan po sa inyong mga sariling tahanan. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Charity must always begins at home.
Tawagin na natin ang ating mga asawa. Kung ano man ang kanilang ginagawa, nagluluto o naghahain o gumagawa ng kung ano-ano, atin pong paalalahanan sila, anyayahan, na itigil muna ang mga gawain at atin munang harapin ang lalong pinakamahalagang bagay sa ating mga buhay, ang pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. At kung meron tayong mga kaibigan, bago natin sila pauwiin, mga kaibigan namin, mga nakikinig, anyayahan po natin sila makipag-aral, makinig ng mga salita ng Diyos. Huwag po natin ikakahiya ang pangalang Kristo Jesus. Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming mga tao, sila nagsasabi, I am born again, I am a Christian. Pagkatapos ikinahihiya nila yung pangalang Kristo Jesus at Diyos. Lalo na nga po, ayaw nilang tanggapin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, malapit na po ang araw ng paghuhukom. Inaanyayahan po namin ang lahat. Makipagkaisa tayo sa mga salita ng Diyos na Kanyang inihahanda para tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay makapamuhay na may kapayapaan at may pamamatnubay at gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po baga ang paksa na ninasa ng Diyos na ating pakinggan sa umagang ito? Bubuksan na po natin ang ating mga Biblia. Unahin po natin sa Bibliang Ingles. Ang ating pong paksa ay mula po sa aklat ni Mark. Ito po yung Marcos sa Tagalog. Ang unang-unang talata, ito ang ating paksa na sinabi ni Marcos. Sa Bibliang Ingles na King James Version, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sa Tagalog, ang paksa natin napakagandang pakinggan at madaling pag-aralan. Tunay po ba yan? Babasahin ko po sa Tagalog, Marcos 1:1. Ito ang Biblia 1905 version na pinagsaligan o inihanay, translated from the original King James Version. 1:1 ng Marcos, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo ang anak ng Diyos. Ang ating pong paksa, ito daw po ang pasimula ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesu Kristo na anak ng Diyos. Kung alin yung tinatawag na Ebanghelyo, ito po ay salitang Kastila. Kung ililipat natin sa wikang Tagalog, ito po ang mabuting balita. Sa English, ito po ang tinatawag na gospel. Ang una po nating dapat na maalaman, sa mga banal na kasulatan po, pagkatapos ng pinakahuling propeta, yung kalagitnaan ng Biblia, si Malakias, ang unang makikita natin ang aklat ni Mateo. Pagkatapos po ni Mateo, ito na nga po, itong tinatawag na Marcos. At pagkatapos ng Marcos, yung Lucas at yung pinakahuli na ebanghelista, ito po ay si Apostol Juan. Ibig po ng Diyos na ating mapag-alaman, maging sa ating mga tao sa huling araw, ito pong mga aklat na ito ay talagang pinagsama-sama sa hindi mo malirip, hindi mo maipaliwanag kung bakit merong lumabas na 66 na aklat, 30 at siyam ang matandang tipan, 27 ang bagong tipan,
na ang mga sumulat nito ay hindi naman po magkakakilala yung mga propeta. Maliban sa mga apostol na sila'y magkakakilala, tinawag sila ng personal ng Panginoon at nangaral, bukod po doon yung ibang sumulat ng bagong tipan, yung mga kapatiran noon, mga kapatid, na hindi naman nila nakikilala yung ibang sumulat ng ibang aklat. Nang ito po ay magkasama-sama, ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang katugunan ng Diyos doon sa ipinasulat niya kay Propeta Isaias 34:16 ng Isaias. Inyong basahin ang mga kasulatan, yun ngang Biblia. Isa man ay hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama, iniutos ng aking bibig. Ito po iniutos una-una kay Propeta Moses, kay Joshua, gayon din kay Samuel, kay Jeremias, kay Amos, kay Isaias, hanggang kay Malakias. Iniutos ng aking bibig, ipinasulat niya. Pinisan, pinagsama-sama ng kanyang espiritu. Talagang makapangyarihan ang Diyos. At maging nang ang Diyos ay magkatawan tao na, at nakilala natin, dito nga sa paksa natin, Ebanghelyo ika ni Jesucristo na anak ng Diyos, maging nang ang Diyos magkatawan tao na, at makilala na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanya pong San Juan Kapitulo 5, versikulo 39, ang Panginoon Jesucristo, na Diyos na nagkatawan tao, inulit niya ang sinabi niya sa Isaiah 34:16, inyong basahin ang mga kasulatan. Bakit? Inaakala ninyo dito sa Biblia, meron kayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Merong pinatunayan ng Panginoong Hesus at alam na natin yan. Sa Iglesia ng Diyos, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, Christ is God Himself. Kaya itong Iglesia ng Diyos, ibang-iba sa relihiyon. Iglesyang itinayo ng mga tao. At malimit niyong marinig sa akin, lahat ng iglesia, salapihan, kwartahan. There is only one church. The body of God, wherein a person can receive salvation other than the church of God in Christ Jesus, built by our Lord. During 32 AD, there is no other churches that can support you in attaining peace and contentment and even eternal life. Mga kapatid at mga magulang, ang una po nating itatanong sa ating paksa, Marcos 1:1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ay sino po baga si Marcos? Ito po, magandang tanong. Tulad ng nabanggit ko kanina, merong 4 na evangelista. Ang ibig lamang pong sabihin ng evangelista, tagapagpahayag, publisher, announcer, evangelist. 4 po. Una nga po sa hana ay si Mateo, si Marcos, si Lucas, at si Juan. Sa 4 na ito, dadalawa po ang apostol. Si Apostol Mateo, ito po yung tinawag ng Panginoon habang naniningil ng buwis. Tinawag at pinagsabihan, Mateo, sumunod ka sa akin. Ang sumunod na evangelista pagkatapos ni Mateo ay si Marcos. Ito nga po. Kaya kailangan matutuhan natin ito eh. Akala ng maraming mga tao, minsan nakakapakinig pa ako ng mga mangangaral, apostol daw si Marcos, apostol daw si Lucas. Mga kapatid, hindi po. Huwag kayong magagalit sa inyong lingkod.
Kailangan pag nangaral tayo ng katotohanan, ito ang katotohanan. Mali! Pag may nakarinig, akala nila, ay Marcos, apostol. O si Lucas, apostol na. Mga kapatid, si Marcos, siya po ay hindi apostol, sapagkat ang ibig lang sabihin ng apostol, saksi na nakakita. Pag-aaralan natin yan, mga kapatid at mga magulang. Oh. At ang ikatatlong evangelista, si Lucas. Si Lucas hindi po apostol eh. Ayon sa kasaysayan ng tala ng banal na kasulatan sa New Testament, Luke is a physician. Si Lucas po isang doktor na nang mapakinggan niya ang mga pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni San Pablo, Light of the Gentile, naging kasama ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Kasi marami nangangaral eh. Huwag naman kayo magagalit. Hindi nagbabasa ng Biblia. Ako'y galit na galit sa mga ministro eh. Walang ginawa. Katabi ang Biblia. Hindi naman binabasa. Pagkatapos tatayo ka sa pulpito, mangangaral ka. Ano pa pangaral mo? Mahiya kayo. Niloloko nyo ang Diyos. Tapos hihingi kayo ng trabaho, hihingi kayo ng pagkain. Nakakapatid, kayo magagalit. Ibig ng Diyos, ipakilala sa bawat ibig maging mangangaral. Kung mangangaral ka, itatalaga mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa Diyos. At hindi mo pababayaan ang paglilingkod mo sa Panginoong Jesucristo. At ang ikaapat na evangelista, mga kapatid, ito nga po si Apostol Juan. Dalawa ang apostol, si Mateo at si Juan. At nang ang mga aklat na ito ay matagpuan ng mga arkeologo. Wala pa yung mga Biblia nung araw Sa paghuhukay ng mga tao which was driven by the Spirit of God to start digging lands from the Middle East and elsewhere and to combine them all together, ito pong mga aklat na ito, hindi naman ito ultimano binigyan na si Mateo ang author nito o si Marcos ang author nito actually, nang matagpuan ito ng mga archaeologists, Bible archaeologists, ito po ay walang pangalan ng author. Nilagyan lang nila ito ng pangalan salig sa tinatawag na mga pangangaral ng pagkakataong yaon. Totoo ba yan? Basahin natin, Sino po baga si Marcos? Na nakikilala nating ebanghelista sapagkat nagpapahayag na sumulat ng pasimula ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Bayaan natin ang Bible Encyclopedia sa internet. Basahin po natin. Mark probably dates from 66 to 70. Matahin ninyo, pag-aralan niyo sa salita, si Marcos daw, maaari na dumating noong 66 to 70 AD, wala rin katiyakan. Makinig tayo mabuti, It appears, Mark, the book of Mark, it appears as the second New Testament gospel because it was traditionally thought to be an epitome or summary of Matthew. Nang matagpuan ang aklat ni Mark ay nang matagpuan ito ng mga arkeologo ay kanilang tawag dito sinapantaha. Mga kapatid, na ito'y yung kabuuan lamang, para bang inulit lang ni Marcos yung mga itinuro, sinalita, isinulat ni Mateo. But most scholars now regard it
Datapwat ang maraming mga pantas ng banal na kasulatan regarded it as the earliest written gospel. Ngunit, ang mga pantas na tao, kanilang hinuha na ito ang una kaysa Mateo. Nakukuha ba ninyo? Mas una kay Mateo. Bagaman si Mateo ang unang pinagtibay na unang ebanglista, yung palang itinuturo ni Marcos, mas una. Ang dapat nasa itaas si Marcos. Gayunman, ito ay naganap na at ito ang iniutos ng Diyos, pinisa ng kanyang espiritu. Pababayaan natin ang pagkakahanay sapagkat anuman ang sabihin ng apat na ebanghelista, wala naman po silang itinuturo kung hindi ang isa lamang, alin, ang Panginoong Hesukristo at ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ng Diyos. Ngayon, sa ngayon sa ating mga pag-aaral, ano po baga ang saligan ng pagkakasulat ni Marcos na sinasabi niya na ito ang pagpapasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos? Bakit sinabi ito ni Marcos? Makinig kayo. Ayon sa kasaysayan, dumating ang pangalang Marcos about 66 to 70 AD. Paano niya nakuha yon? Saan nagmula yung kanyang hinuha na si na yung kanyang isinusulat pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo? Pabayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Ganito po, ayon din po kay Marcos sa kanyang 1:2. Makinig tayo mga kapatid, para meron tayong matutuhan. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, eto po, ang tanong natin, ano ba ang naging referensya? Ano ba ang naging wika nga saligan? Bakit sinabi ni Marcos na ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo na anak ng Diyos? Sapagkat ito raw po ay nakasulat saan? Sa aklat ng mga propeta na katulad po ni propeta Isaias. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta. Sa makatuwid, si Marcos ng kanyang kapanahunan, panahon na ng tinatawag na pangangaral na Ebanghelyo, binasa niya ang matandang tipan. At doon pala sa matandang tipan, about 700 or 800 years ago, panahon ni Propeta Isaias, meron ng hula. Napasulat ni Gayan na talagang merong pagpapasimula ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang pagpapasimula ng Ebanghelyo na napasulat sa aklat ng propetang si Isaias? Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, naririto, sinusugo ko ang isang sugo sa unahan ng iyong mukha. Ano po ang napakinggan natin? Meron daw isusugo, sugo ng Diyos. Una pa sa mukha ng ating Panginoon. Isinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha. Ang ibig lang ipakilala, bago dumating ang Kristo, ang anak ng Diyos sa pangangaral, meron munang mauuna sa Kanya. Sino po ba yung mauuna na yun? Anong gagawin nun? Na maghahanda ng iyong daan. Tunay po ba ito? Talaga bang sinabi ni Isaias yan? Basahin natin, Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Makinig tayo mga kapatid, napakahalaga nito. Panahon pa ni Propeta Isaias, mga 700 o 800 taon bago nagkataon-tao ang Diyos, hinulaan na. At ito ang naging basihan ni Marcos. Nasulat sa aklat ng mga propetang tulad ni Isaias, ang Diyos ay magsusugo sa unahan ng darating na Kristo
sa ilang at sisigaw ng tinatawag na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Mga kapatid, tuwirin ninyo ang kanyang landas. At kung ipagpapatuloy pa natin, mga ginigiliw na mga tagapakinig, ang mga hulang ito ng banal na kasulatan, sang-ayon din po sa Evangelistang si San Marcos. Alam po ba ninyo, kapag binabanggit sa hula yung narito ang isang sumisigaw sa ilang, ang ibig pong ipakilala ng ilang, alam ba ninyo yun salitang Tagalog? Sa English, desert, deserted, walang tao. Darating na ang Panginoon, pero mauuna ang sugo ng Diyos bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Sisigaw muna sa ilang, ang ibig sabihin, mangangaral sa dako na walang tao at sasabihin ng sugo na yon, pantayin ninyo, ituwid ninyo ang daan ng Panginoon. Paano kung walang tao? Ano nang itutuwid kung walang tao? Yan po ay hula. At yun po ay parang tulad sa isang talinghaga na kung liliwanagin natin nang dumating ang Panginoong Jesucristo, walang tao na naghahanda sa kanyang pagparito, walang tao na sasalubong sa kanya. Sang-ayon po sa ating pag-aaral. Totoo po ba yan? Ituloy natin ang pagbasa. Sino po baga ang siyang tinutukoy ni Propeta Isaias na ang wika'y isinusugo sa unahan ng iyong muka? 1:4 ng Marcos. At dumating si Juan, ito po, dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang. Ito na po, makinig kayo. Bakit sinasabi ni Propeta Isaias, isusugo ng Diyos ang kanyang sugo at sisigaw sa ilang, ang sasabihin sa ilang, ang ibig sabihin ng ilang ay walang tao, o sa katotohanan walang taong sasalubong sa inyo, ituwid ninyo, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon o ng ating Panginoong Jesucristo. Paano magaganap yon? Ito po, napakinggan natin, nagbabautismo, dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang. Hindi mo nasasabihin deserted yun. Hindi mo nasasabihin walang tao sapagkat nang dumating yung sugo, meron ng binabautismuhan. At ang ibig sabihin ng bautismo, immersion underwater. At ang ibig lang sabihin ng bautismo, sang-ayon sa ating pag-aaral, mga kapatid, ito po ang tinatawag na paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga si Juan, ito ang tinatawag na Juan Bautista. Siya'y sumisigaw sa ilang, magpabautismo kayo, na kung liliwanagin, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, isinugo ng Diyos si Juan Bautista, para pagdating ng Panginoon, meron siyang tinatawag na mga mananamba. Sapagkat ang Israel nga, nalipos nga ng mga pagsamba sa iba't ibang relihiyon. Natatandaan natin ang kasaysayan ng Israel ng matandang tipan pa. Pagkatapos ni unang hari Saul, mga kapatid, ipinalit si David. Pagkatapos ng paghahari ni David at nang siya may tandaan at natulog na sa kanyang libingan, humalili ang kanyang anak na si Salomon. At pagkatapos ni Salomon, yung kanyang mga anak at mga anak ng kanilang mga anak na nagsipaghari, na nabuyo ang tinatawag na Israel sa paglilingkod sa Diyos-Diyusan, humigit kumulang anyo 760 na po bago ang Panginoong Jesucristo nagkatawan tao. Ang Israel nasa kadiliman. Ang Israel hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya nga, humanap ang Diyos ng paraan. Samuel, ikalawang aklat ni Samuel, 14:14, sapagkat tayo mamamatay na walang pagsala, itatapos sa impyerno.
pati yung mga Israelitang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo na itinapon, huwag manatiling pagkatapon sa Kanya. Anong ginawang paraan? Alam natin, San Juan. Sa aklat ni Ebangelista at Apostol na Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5, nang pasimulay berbo, ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang berbo ang gumawa ng lahat ng mga bagay, at kung wala ang berbo, walang bagay na nagawa. Nasa Kanya ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Mga kapatid, 1.14 ng San Juan, nagkatawan tao ang Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Ito nga ang ating Panginoong Jesucristo. Siya nga ang lunas. Kaya nga, nang panahon na isinugo si Juan Bautista, sumigaw sa ilang. Ang ibig sabihin, walang tao. Lahat ng mga Israelita lumiko ng landas, walang naglilingkod sa Diyos. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Paano ihanda? Magpabautismo kayo, magsisi kayo, at magpalubog ng inyong katawan bilang paglilibing sa inyong mga masamang pagkatao. Alam natin kung ano ang bautismo. Kaya ito lamang po ang dahilan, mga magulang at mga kapatid, kung ang sugo na nauna sa Panginoon nagtuturo na ang tao'y magpabautismo, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa pagbabautismo ni Juan Bautista? Ito po bagay sinang-ayunan ng Panginoong Hesus? Buksan natin ang kasaysayan, Marcos 1:6. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at kunin ninyo, tandaan ninyo, si Juan, sugo ng Diyos, nananamit lang ng balat ng kamelyo. Siguro ang kapal nun, ordinaryong damit lang yun nung araw. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at mga pulot-pukyutan. Ano kukuhanin natin dito? Ikumpara ninyo sa mga nagsasabing sugo ng Diyos. Sila raw ay sugo ng Diyos. Naka-helicopter, ang gagara ng damit, mamahalin, ang sasarap ng kinakain, ang lalaki ng mansion, ang daming bakasyunan sa iba't ibang bansa, mga kapatid at mga magulang. Naka-helicopter, meron pang tinatawag na sarili nilang army, malakas sa gobyerno. Dito ipinakikilala ng Diyos ang mga talagang isinusugo ng Diyos. Simple lang. Hindi naman yung ibig mo sabihin, kapatid na si Rilo, di ba nung panahon ni Juan Bautista, wala pang helicopter? Bakit? Kung wala mang helicopter, ang ibig mo ba sabihin, kapatid na nagtatanong, wala nang karangyaan ng panahon ni Juan Bautista? Mga kapatid, nakatulad na Herodes, Haring Herodes, yung korona ay ginto, mamahalin ang kanyang pananamit bilang hari, maganda ang kanyang palasyo. Ito ang dahilan kung bakit ito'y itinuturo sa atin. Yung mga isinusugo ng Diyos, simpleng-simple lang, ordinaryo, at walang karangyaan sa kanyang sarili. Sipi mo, kinakain lang niya balang at saka pulot-pukyutan, at ang damit niya katad mula sa tinatawag na mga hayop. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ano nga? Sinang-ayunan ba ng Panginoong Jesucristo ang pangangaral na ito ng bautismo ni Juan Bautista? 1:8. Basahin natin, ng Marcos din po. 1:7. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ayun, ang Panginoong Jesucristo, na hindi ako karapat-dapat, hindi ako, si Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat na yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Pinakikilala nung sugo, merong nasa likod ko, mas makapangyarihan kaysa akin. Ano ngayon ang nangyayari sa mga iglesia sa huling araw, 2018? Nakakalimutan ng Panginoong Jesucristo.
Ano ay tinuturo ng mga mangangaral, ng mga papa sa Roma, ng mga kardinal, ng mga pare, ng mga iglesia, ng mga tao? Sa halip na kanilang sabihin, mas makapangyarihan sa akin yung sumusunod sa akin, hindi ako karapat-dapat yumuko at kalagin ang tali ng kanyang sapatos. Ang ginawa naman ng mga mangangaral ngayon, ng mga iglesia, sinampal, ipinako sa krus, sinipa, inalis ang Panginoong Jesucristo. Sino inihalili? Vicarious Filii Dei. Ano yan? Yan ang Papa sa Roma. Bagay! Ano ang katunayan? Na kanilang sinipa, inalis ang Panginoon na mas makapangyarihan sa kanila. Ang ibig sabihin ng Vicarious Filii Dei, kahalili ni Kristo o kahalili ng Diyos. Gayon din ang mga iglesia ng tao. Ginawang tao si Kristo. Ayaw lumuhod. Hindi lumuluhod. Hindi sinusunod ang utos. Dos Gs ng Filipos. Yang mga iglesia ng tao. Mga kapatid na sumasampalatayang si Kristo'y tao lamang. Hindi nananalangin na nakaluhod sa pangalan ni Kristo. At yung iba naman lumuluhod sa pangalan ni Mama Mary, sa pangalan ni Filomena, sa pangalan ng Papa sa Roma, sa pangalan ng mga taong patay. Hindi ba ninyo naintindihan kung bakit ito itinuturo? Bakit naparoon ang Panginoong Jesucristo? Sang-ayon sa kasaysayan na isinusulat ni Marcos. Ituloy natin, 1:8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Dadapot kayo ay babautismuhan niya. Binabautismuhan ko kayo sa literal na tubig. Ito, may aral na naman eh. Alam niyo ang Biblia, bawat isang salita, napakasarap katasin. Kumbaga sa pagkain eh, madaktang-madakta, maraming sabaw. Bawat sitas may aral. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Yun ang pagbabautismo, paglilibing ng unang pagkatao, paglilinis ng mga kasalanan. Datapwat kayo ay babautismuhan niya ni Kristo Jesus sa Espiritu Santo. Walang nakakaintindi nito. Walang nakakaalam nito. Hindi nga itinuturo niya mga iglesyang walang ginawa kundi fundraising dito, fundraising dyan. Magsasalita ng isang sitas, hallelujah, amen, praise the Lord. Ala ninyo, maliligtas kayo sa ginagawa niyong ganyan. Magbasa kayo, mag-aral kayo. Katasin ninyo ang bawat salita ng Panginoon. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Dadapat kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo magbabautismo. Katulad ni Juan Bautista. Kaya lang ang pagkakaiba, ang bautismo ni Juan, literal na tubig, doon ilulubog ang katawan ng mga nagsisisi at pagbangon niya, malinis na siya. Pero ang Panginoong Jesucristo, magbabautismo hindi sa tubig. Saan magbabautismo? Anong ibabautismo ng Panginoong Jesucristo? Sa makatwid po baga sa Espiritu Santo. Ngayon, ituloy natin ang ating pagbabasa. At nangyari ng mga araw na yon, na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at eto ang tanong natin, eto ang sagot, sumang-ayon ba ang Panginoong Jesucristo nang unang dumating si Juan at nagbabautismo? Ang ginawa ng Panginoon, pumaroon sa tinatawag na ilog ng Jordan. Nangyari ng araw na yon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at nang nasa ilog na siya ng Jordan, siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. At nalalaman natin, nang magkaharap na si Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo, ito po'y, isipin ninyo ang tinatawag na ginawa ng Panginoon, no? Magmula roon sa kanyang pinanggalingan, naglakad siya marahil tanghaling tapat at maraming nakapila. Naghintay pa ang Panginoon ng kanyang numero. At nang makaharap na nga ni Juan Bautista, sinabi ni Juan Bautista, bakit ka napaparito? Ako ang nararapat mong binyagan. Ngunit bakit ka napaparito? Sipin niyo yan.
Ang wika ng Panginoong Jesucristo, hindi ko nababasahin. Binyagan mo ako. Sapagkat ito ang naaayon sa kalooban ng Ama sa langit. So mga kapatid, ang natutuhan natin dito, maging ang Panginoon, nagpabinyag kay Juan Bautista, ito ang kalooban ng Ama na nasa langit, hayaan mo, binyagan mo ako. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawan tao, bakit nga gayon? Ituloy natin, 1:11. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, at sa iyo ako'y lubos na nalulugod. Sa makatwid po baga, malibang ang tao una-unay mabinyagan sa pamamagitan ng tubig, lubog, ang lumang pagkatao, paglilibing ng kanyang mga nagawang kasalanan, malibang mabinyagan ng tao, mga kapatid, at saka lamang masasabi nating tayo ay mga anak na ng Diyos at ang Diyos ay nalulugod sa atin katulad ng sinabi sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, balikan natin ang tanong. Ano nga po baga, kapatid na si Rilo, yung Espiritu na ibibinyag sa atin ng Panginoong Jesucristo? Pabayaan natin si Apostol Juan naman na sumagot sa 65, pakinggan po natin, no? Ang Espiritu nga, sa 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman, wala kayong anumang pakikinabangan. Putulin ko muna. Yung katawan tao ng mga makasalanan, iniharap kay Juan Bautista, nilinis sa pamamagitan ng bautismo. Nalinis sila. Ngunit ang wika ng Panginoon, ang Espiritu ang bubuhay. Yung laman, yung katawan na bininyagan, walang pakinabang. Ano po ibig sabihin nun? Mga kapatid at mga magulang, kailangan ang tao mabinyagan pagkatapos sa tubig doon sa tinatawag na Espiritu. At paano nga, mga kapatid, ang kahalagahan ng Espiritu? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay wala kayong anumang pakikinabangin. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinalita. Pawang Espiritu at pawang buhay. Mga kapatid, mahalaga po yung Espiritu. Importante ang Espiritu. Gayunman, ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, tumanggap din ng bautismo. Ano ang katunayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi po nagkaroon ng anumang kasalanan sapagkat ang pagbabautismo ay paglilinis ng kasalanan. Bakit ang Panginoong Jesucristo? Sinasabi ninyo sa Iglesia ng Diyos, kapatid na si Rilo, siya ang Diyos na nagkatawan tao. Tunay ba na ang Panginoon ay walang kasalanan? At sapagkat siya isang Diyos? Tignan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang Pedro 2:22. At siya ay hindi nagkasala, si Kristo ang tinutukoy, o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Bakit? Unang aklat ni Juan 3:9, bakit? Hindi nasumpungan ng kasalanan o nagkasala man ang Panginoong Jesucristo? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala. O hindi ba? Ang ating paksa, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Pagka ang isang tao pala naging anak na ng Diyos, ay hindi na siya magkakasala. At ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin, siya nga ang sinisinta o anak ng Diyos. At maging sa 3:16 ng San Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, the only Son, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag maparusahan kung hindi magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga, para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan tayo ay tatanggap din ng mga salita ng Diyos na ito ay lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. At bagaman ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkasala,
nagpabinyag, nagpabautismo. Ang ibig ba sabihin, kapatid na sirili, makasalanan ang ating Panginoong Hesukristo? Ano bang ginawa ng Panginoon? San Juan 13:15, sapagkat kayo'y iniwanan ko, kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa inyo, sa isa't isa sa inyo. Yung pagbabautismo ng Panginoon, yun ay para sabihin sa lahat ng mga tao, kung ako na inyong Panginoon, Diyos na walang kasalanan, na nagkatawang tao ay nagpabautismo, yun ay halimbawa para gawin din naman ninyo. Totoo ba yan? O 13:16 ng San Juan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin. Sino ba alipin? Tayong lahat alipin. Tayong lahat na magkakapatid sa iglesia. Ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ni ang suguman, ni ang sinuguman ay dakila sa nagsugo sa kanya. Ang alipin hindi hihigit sa kanyang Panginoon. At sa ibang mga talata, araw ng tinatawag na Santa Cena, yung pagkain ng tinapay na walang lebadura at paghuhugasan ng paa, pagkatapos na sila'y makahapon, ang Panginoon ay kumuha ng tuwalya at isa-isa hinugasan ng paa ang mga apostol. At nang magsabi si Pedro, Panginoon, wag mong huhugasan ng paa ko kailanman. Ang wika ng Panginoon, Pedro, pag hindi ko hinugasan ng paa mo, hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Panginoon, wag lang ang paa. Buong katawan ko hugasan mo. Kaya dito yung pinakikilala, mga kapatid. Hindi tayo hihigit sa Panginoong Hesukristo. Tayo mga alipin, ngunit nag-iwan ng halimbawa tulad ng pagbabautismo at ng pakikinig ng mga salita niya na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Ito ang ating gagawin sa ating kabuhayan, sa ating itong tinatawag na habang tayo nabubuhay, sapagkat ito'y mga halimbawa. At hindi tayo magiging dakila kaysa Panginoon. Nagtataka lang ako, ito aral na naman. Ito na naman ang aral. Bakit yung simbahan Katoliko? Binibinyagan ninyo yung mga bata. Meron pa kayong tinatawag na wisik-wisik. Meron pa kayong buhos-buhos. Mga kapatid. Ito napakaganda. Iniwanan ko kayo na halimbawa para gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo na ang tao kailangan sundin ang Panginoon siya mismo kahit walang kasalanan, nagpabautismo. Bakit? Diyos walang kasalanan pero nagpabautismo para maging halimbawa. At ang binibinyagan sa ngayon kay Apostol Juan, magbautismo kayo, ituwid ninyo ang daan ng Panginoon, maglinis kayo ng inyong mga kasalanan. Bakit? Ang pagbabautismo, paglilinis ng ating mga nagawang kasalanan. Nakukuha na niya mga nakikinig sa bahay-bahay. Sino binabautismohan? Yung mga makasalanan. Kayong mga Katoliko, bakit pinabibinyagan ninyo ang inyong mga anak? At kung magbinyag kayo, mga bata, Sanggol pa. basahin nga ninyo. Mga Katolikong nakikinig, buksan ninyo ang aklat ni Propeta Ezekiel 18:20. Ang kasalanan ng ama, hindi mamanahin ng mga anak. Ang kasalanan ng anak, hindi daranasin ng mga ama. Ang nagkasala, siyang magdurusa. Hindi. Mga bata, nako, kaya po kami, sigaw kami ng sigaw, sapagkat naiinis kami. Napakarami ninyo, napakarami, naku, huwag kayo magagalit sa akin, no? Gamitin naman ninyo yung utak ninyo, utak. Masyado kayo. Magbasa kayo ng Biblia, kaya nga ito Nagbabasa tayo, tinuturo sa inyo. Punto por punto, yung pinakamahalaga, naliliwanagan natin. Kaya itong tanggapin ninyo, hari nawa. Buksan ng Diyos ang mata ng inyong mga puso. 13:17 ang wika ng Panginoon sa San Juan. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, alin? Yung mga halimbawa, nainiwanan. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong gagawin. Kung hindi naman ninyo gagawin, hanggang pakikinig lang kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Kaluluwa ninyo yan. Kami, ang sangbahayan namin, nakakatiyak.
na ang ginagawa namin, ang pagsunod namin sa Panginoong Jesucristo, hindi utos aral ng mga tao at walang dagdag, walang labis, walang kulang kung ano nakasulat. Sa atin po sa mga huling araw na ito, saan po baga naman binabautismohan ang mga tao upang maging mga anak ng Diyos na maging kalugod-lugod sa Kanya? Magandang tanong. Mga kapatid, mga huling tanong na natin ito. Alam natin, nagkasala ang bansa ng Israel, itinakwil ng Diyos sapagkat sumamba sa mga Diyos-Diyosan para matakpan, malinis yung mga kasalanan nila, humanap ng paraan ng Diyos, nagkatawan tao, nagtayo ng tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14, ang pinuno, ang obispo, ang pastor, ang saserdote, isa lang ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yan ang paraan na ginawa. Sa ngayon, sa itinuturo ng Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa huling araw na ito, saan po baga binabautismohan ang ibig maging anak ng Diyos para maging kalugod-lugod katulad ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga Israelita noon, mga Hudyo, na binautismohan noong panahon, no? Pagpapasimula ng Ebanghelyo, asang-ayon kay Marcos, yung mga Israelita na nahugasan ang kanilang mga kasalanan. Sa huling araw na ito, saan tayo babautismuhan? Basahin po natin, no? Sagot, Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, makinig kayo, si Marcos na nagpapaliwanag. Ito'y ka ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo na anak ng Diyos. Nang magpasimula na nga, nang ang Panginoong Hesus Kristo na ang nangangaral at tumawag ng 12 apostol, sangayon sa isinulat ng ebanghelistang si Marcos mismo. Ano ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo na isinulat niya kung saan dapat binyagan ang mga tao? Basahin natin. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Apostol, mga apostol, 12. Nung una, ito rin, hindi naintindihan ng maraming religion, maraming mga tao. Nung una, ang 12, ayaw palabasin sa Israel. Hindi ako isinugo, kundi upang hanapin ang nawawalang tupa sa bayan ni Israel. At sinabi niya sa 12, magsipangaral kayo sa buong Israel, Jerusalem, Huda. Huwag kayong lalabas ng Samaria, huwag kayong lalabas sa mga bansa ng mga hintil, sapagkat kailangan hanapin muna natin yung 12, yung tinatawag na nawawalang tupa sa bahay ni Israel. O nalalaman natin yan, mga kapatid at mga magulang, alam natin yung pagbabautismo ni Juan Bautista, yun ay pasimula ng pagpasok ng Ebanghelyo ni Kristo. Marami nang nagpabinyag. Marami nang tinatawag na mga tao na naituwid yung kanilang mga landas at nagkatawan tao na nga ang Panginoong Jesucristo. At nang dumating na ang punto na magpapasimula na ang Panginoong Jesucristo sa pangangaral ng kanyang Ebanghelyo, tumawag ng 12. Huwag muna kayong lalabas ng bansa ng Israel. Ngayon, ang tanong natin, natupad ba ang sinabi ng Panginoon at ilan ang nabinyagan sa bansa ng Israel ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Buksan ninyo ang tinatawag na Apokalipsis sa kanyang Kapitulo 7, versikulo 4, ang wika ni Apostol Juan sa pangitain, at aking narinig ang bilang ng natatakan sa bansa, sa bahay ni Israel, 144,000, 12,000 each tribe of the 12 tribe of Israel, 12,000 sa bawat angkan, mga kapatid, 12 angkan, 144,000. Kapitulo 7, versikulo 4 ng Apokalipsis, ang mga natatakan ng pangangaral ng Panginoon at ng 12 apostol, natatakan sa kanilang mga noo ng kanyang pangalan, Kristo Jesus, at ng pangalan ng kanyang Ama.
Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang naging tatak sa tinatawag na noo ng mga nakitang nawawalang tupa sa bansa ng Israel. At pagkatapos nga noon, halos pagkapanik ng Panginoong Jesucristo, anyo 33, isang taon. Anyo 34, pinagpapapatay na ni Apostol Pablo ang mga iglesia ng Diyos. Ang lahat na makita niya, tinatalian niya, dinadala niya sa Sanhedrin sa Jerusalem, pinapatay, binibilanggo, mga lalaki at mga babae. Totoo ba yan? Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 22, versikulo 4, at inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon. Galatias 1.13, sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na nililipol, pinapatay ang mga iglesia ng Diyos. At sa Gawa 22.4, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay, pinag-usig ko ang daanang ito, ang iglesyang ito. Mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, nagkaroon nga ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ng pagkakataong ito, ng anyo 33, na papanik na, alam natin, ipinako sa krus, pagkatapos na buhay na maguli. Ito nga, makikinig tayo mga kapatid, ito nga ang sinasabi ni Marcos, narinig niya, nakita niya. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Yung 12, patay na si Judas Iscariote. Ipinalit si Matias. Makinig kayo mga kapatid. Pagkatapos, pinagsabihan niya at pinagwikaan habang pumapalik sa langit. Ang tanong natin, saan bababautismuhan ang tinatawag na mga tao na ibig maging mga anak ng Diyos? Ang sagot, mga magulang at mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Marcos 16:15, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Makinig kayo mga kapatid, nang papalig na sa langit, yung 12, na nung una ay ayaw palabasin sa Huda, pinalalabas na. Nakukuha ba ninyo? Ang dami ninyong maiintindihan sa pag-aaral natin. Yung 12, hindi na limited ang pangangaral sa Huda. Magsihayo kayo sa buong sanglibutan. At nung panahong yon, 1 year after, tinawag na nga si San Pablo at inutusang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Kaya sa ngayon, sa kasaysayan ng aklat ni Marcos, tinan ninyo mga kapatid, babasahin ko sa inyo. They also, Mark is the companion of the Apostle Peter. Si Marcos, na ebanghelista, na hindi naman apostol, nang makapanik na sa langit ang Panginoon, at pinayagan na silang mangaral sa kahintilan, kasama ni Peter, ni Pedro, ang ebanghelistang si Marcos. Mark is the companion of the Apostle Peter, mga kapatid at mga magulang. Si Marcos, companion, kasama sa pangangaral ni Pedro, pero hindi siya apostol. Sinusulat lang niya yung sinasabi ni Pedro. Kapatid. At pinangangaral din niya, napapakinggan niya kay Apostol Pedro. At ang kasama nga naman ni Apostol Pablo nang siya'y makumberto na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lalaking si Lucas, si Evangelista Lucas, na isang manggagamot. Alam niyo, ang ganda ng Biblia. Kaya ito, pinababasa para maintindihan natin kung ano at bakit, paano napasulat, sino ang mga taong yan. At narito ang buhay natin sa paniwalaan ninyo sa hindi. Kaya nga, saan nga babautismuhan ang mga taong maging ibig maging tulad ng ating Panginoong Jesucristo na nagpabinyag at naging anak ng Diyos at naging kaluguran ng Diyos? San Marcos 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, worldwide na, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kilapal ang sumasampalataya. Bakit ipangangaral? Kailangan po makikinig. Ano ba ang importansya ng pakikinig? Ayon kay Pablo, Romanos 10:17, ngayon nga,
ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinggan ay ang mga salita ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo mga Katoliko, kailangan makinig kayo. Kayong mga Protestante, makinig kayo. Magsama-sama tayo sa katotohanan ito, sa katawan ng Diyos, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito namin kayo inaanyayahan. Saan bibinyagan? Pangaral ninyo ang aking ebanghelyo at ang mabautismuhan, sang-ayon din kay Evangelista Lucas 28:19. Binyagan ninyo, bautismuhan ninyo. Saan? Saang dako? Saang lugar? Sa pangalan ng Ama. Akala ng mga pare, ito nakikita ko pag nagbibinyag ng bata, et ego de baptismo, et ili, et fili, et spiritu sancti. Amen! Akala nila, yun ay babanggitin lang. Akala nila yun ay babanggitin lang. At kung ito ang kanilang gagawin, kamukha ninyong mga Protestante, palibhasa, Katoliko rin kayo Anak din kayo ng simbahang Katoliko. Nako, ay, magagalit kayo sa akin Talaga ako banas na sa ginagawa ninyo. Et ego de baptismo, et ili, et fili, et spiritu sancti. Amen! Mga kapatid, daragdagan ng pangalan. Kung ang pangalan ay Julio, kung ang pangalan ay Rosa, et ego de baptismo, et fili, et mini, et spiritu sancti, tu nombre esa Rosario. Amen! Bata! Yung pagbibinyag, hindi po paglalagay ng pangalan. Paglilinis ng katawan ng mga taong makasalanan, ang bibinyagan yung mga makasalanan. At bago binyagan, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya, paano nagkaroon ng pananampalataya? Nakinig. Nakinig ng ebanghelyo. Alin ang ebanghelyo? Itong sinasabi ni Marcos. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Mga kapatid, yan ang pakikinggan natin. Ba't kapatid na Cirilo, tinatawag ang Kristo na anak ng Diyos? Nakilala nga, dahil sa kanyang ginawang kabanalan ng mga halimbawa, siya ang unang tinawag na anak ng Diyos. Mga kapatid, at tayo magiging anak din ng Diyos kung susundin natin ang kanyang mga halimbawa. Makikinig tayo ng salita ng ebanghelyo ng Diyos. Magpapabautismo tayo. Mabubuhay na tayo sa Espiritu. Hindi na tayo mabubuhay sa laman. Ang ibig sabihin, kasalanan. Totoo ba yan? Romanos 8:1. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Sa Tagalog, mga kapatid, ngayon nga, wala na, sumpa sa lahat ng mga nakay Kristo Jesus. There is no more condemnation. Hindi ka nasusumpain ng Diyos Kung nasaan ka, nabinyagan ka sa Iglesia ng Diyos. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus, who are in Christ Jesus, Church of God, in Christ Jesus, the body of God. Anong paraanan ng pamumuhay ang gagawin natin? Ituloy natin. Romans 8:1 sa English. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus, Church of God in Christ Jesus, who walketh not in the flesh. Sa laman, wala tayong pakikinabangan. Bakit? Yang katawan yan ang nagmamadyong. Yan ang nambababae. Yan ang sumisiping sa hindi nila asawa. Yan ang mga mapakiapid, mga ngalo niya. Yan ang mga manglalasing. Yan ang mapanglait. Yan ang tinatawag na karumalduma. Yang mga gawa ng laman, Galatias Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, hindi magmamana ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Nakuha na ninyo mga kapatid? There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus, who are in Christ Jesus, Church of God in Christ Jesus. Paano naging Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nakinig ng Ebanghelyo at nagpabautismo?
inilibing ang kanilang mga pagkatao. Bakit wala ng hatol? Hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman, kundi, but walketh in the Spirit. Lumalakad na sa salita ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda itong mga itinuturo ni Marcos. Napakaganda. At lahat ng apostol. At lahat ng mga talata sa Biblia, napakagaganda, mga kapatid. Ngayon, mga huling talata po na ating babasahin. Bakit po baga sinasabi ng Panginoong Jesucristo? 13:17. Mga kapatid, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Sa bagay, nasabi ko na Romanos 8:1. Mapalad tayo, wala nang hatol wala nang sumpa. Paano pinatunayan ng Panginoon na ang makakasama niya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinangunguluhan ay mapapalad? Ang Panginoong Jesucristo. Basahin natin. 16:18 ang ikalawang bahagi. Sa ibabaw ng malaking bato na ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At basahin natin, Mateo 7:24-26, ang tinutukoy, at ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipalay laban sa kanya. Kung sinusunod ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad. Bakit? Pag iglesia ka na ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Ano ba ang ibig sabihin ng Hades? Hindi naiintindihan ng marami. Unahin natin yung kamatayan. Yung kamatayan sa lupang katawan natin, yan Hades yan. Ibig sabihin ng Hades, kamatayan, sementeryo, at paghihirap. Ang kahuli-hulihang kamatayan, ang ikalawang kamatayan, 21:8 ng Apokalipsis, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Hindi mananaig sa iyo, kapatid. Pag ikaw ay nasa katawan ng Panginoong Jesucristo, mapalad ka. Hindi mananaig ang impyerno. Yun lang ang ibig sabihin. Isipin mo, nakatayo ka sa ibabaw ng malaking bato. Ano ba ang kapalaran natin pag nakatayo sa ibabaw ng malaking bato? Katulad sa sinabi sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking katawan, ang iglesia, sa ibabaw ng malaking bato. Ano ba yung malaking bato? Mateo 7:24-26. At ngayon nga, ang mga nakikinig ng aking mga salitang ito, Ebanghelyo, yung itinuturo ni Marcos, yung ating paksa, nakikinig at gumaganap ng mga salitang ito, itutulad ko sa mga tao, nagtayo ng kanilang bahay, kaluluwa, sa ibabaw ng malaking bato. Bumuhos ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalakas na alon, tsunami. Hindi nagiba ang kaluluwa ng taong ngayon. Mapala. Sa kabilang dako, ang nakikinig, nakikinig kami, kapatid na si Rilo Sa inyong mga turo, ang ganda, ang sarap. Nagpabautismo ka ba, kapatid? Hindi po, pare-pareho na yan. Nung ipinanganak kami, bautisado na kami. Bahala ka sa kaluluwa mo yan. Sa madaling sabi, ang nakikinig ng aking ebanghelyong ito, at hindi gumaganap, itutulad ko sa mga taong mangmang. Bakit? Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalakas na alon, tsunami. Kakilakilabot ang kanyang pagkawasa. Nakakatakot kayo. Kayo hindi sumusunod. Kapatid, nananatili. Kapatid na si Rilo, sarap ng pakikinig namin sa inyo. Marami nagsasabi sa akin yan, sa iba't ibang panig ng sanglibutan. We like your teaching, Brother Gonzales. Ako, talagang nabubuhayan kami. Tanong namin, kailan kayo magpapabautismo? Pare-pareho lang yan. Sige, pare-pareho kayong lahat. Pare-pareho kayong lahat. Na kung dumating ang ikalawang pagparito, nasa buhanginan kayo, kakilakilabot ang magiging pagkawasak ninyo, mga magulang at mga kapatid. At ang isa pang bagay, kung paano ipinakita ng Panginoong Jesucristo, hindi ko na babasahin para huwag tayong humaba. Kung inyong
ginaganap ang mga bagay na ito'y mapapalad kayo. Hindi kayo hindi kayo itatapon sa impyerno o sa kamatayang walang hanggan. At habang tayo nabubuhay, hindi magsisipanaig sa inyo ang pintuan ng Hades, yung tinatawag ng mga tukso. Totoo ba yan? Ipinakita ng Panginoong Jesucristo. At si Jesus na puspos ng Espiritu ng mabautismuhan, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu Santo sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinutukso siya ng dyablo at hindi siya kumakain ng anuman ng mga araw na yon. At nang maganap nga ang mga yaon, ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng dyablo, ito mga tukso ng Hades, ipinakita rin bilang halimbawa sa atin na hindi mananaig sa atin. Bakit? Tuloy natin. At sinabi sa kanya ng dyablo, unang tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. At sumagot si Jesus at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa langit. At sinabi sa kanya ng dyablo, Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito, lahat ng kaharian sa lupa, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, eto sinabi ng dyablo, yung tukso, kaya nga, kung sasamba ka sa harap ko, ay magiging iyong lahat, lahat ng kayamanan, lahat ng kapurihan, lahat ng kaharian sa sanglibutan. Ano ibig sabihin nito? Huwag kayong magagalit, kayong mga iglesia na mayamang-mayaman, ang lalaki ng katedral, helicopter, may sariling wikang army, ang mga obispo ninyo, ang mga damit ninyo, ang gaganda, ang kikintab. Ang mga anak ninyo nag-aaral sa mamahaling kolehiyo sa buong mundo. Sa madalit sabi mga kapatid, ginagatasan ninyo ang mga anak ng Diyos. Anong sabi ng dyablo? Pinakita sa Panginoon. Ano ba? Pag binabanggit yung Panginoon, sagisag ng obispo. Pag binabanggit ang Panginoon, sagisag ng leader ng relihiyon. Ipinakita, mga kapatid, sa isang leader, yung buong sanglibutan, pati kapurihan, karangalan, bibigay ko sa iyo. Lumuhod ka lang sa akin. Yan ang mga iglesia. Hindi nga lumuluhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang niluluhuran, ang kapurihan, ang karangalan, ang kayamanan. Mga demonyo yan. Kailangan niya ipapa sa Roma, magmula ulo hanggang talampakan, pati yung tungkod niya. Mamahaling mga kwan daw yun, silver daw yung tungkod, pure silver, yung nasa ulo, pure gold, at napakaraming borloloy na mga mamahaling mga bato. Binigay ni Satanas yan sa mga obispo, sa mga tinatawag na relihiyon, na walang ginawa kung hindi pahirapan ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang. At sumagot ang Panginoong Jesucristo, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran, at lumaya si Satanas sa harap ng Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, ito po napakaganda na aralin na itinuro sa atin ng Diyos. At sa unang Korinto 3:16, mapapalad daw tayo pag sinusunod natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, tayo, kung may kaaway tayong ibig tayong tuksain, igigiba sila ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templong yaon ay kayo. Amen! Napakaganda ng ating pag-aaral, mga kapatid. Ito po ang nais ng Diyos na ating matutuhan. Ang pagpapasimula ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kapangyarihan ng Diyos niloob niyang maisulat ng isang lalaki na ang pangalan ay Marcos. Siya po, ayon sa kasaysayan, ang unang-unang sumulat ng Ebanghelyo, nauna pa kay Mateo. Sa pagkakasalansan lang ng mga nag-ayos ng Biblia, napauna si Mateo. Pero,
Walang bali yun. Ang importante, binasa, pinakinggan, pinag-aralan. At sana mga kapatid, mga magulang at mga kaibigan namin, ito na ang tumubo sa ating mga puso. Alam po ninyo, minsan, mayroong nagtanong sa amin, kapatid na si Rilo, kami po ay mangungumpisal na sa inyo ng personal. Opo, sabihin ninyo. Kami po, ibig na naming magpabautismo. Pagkatapos po, kapatid na si Rilo, nahihiya kami. Sa Galatias, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Kami po hindi mag-asawa. Ang ibig sabihin, nung nakikinig sa propaganda, inantig ang kanyang puso at napakinggan niya, mapakiapid, mangangalo niya sa hindi nila asawa ay talagang itatapon sa impyerno. Paano po kami, kapatid na si Rilo? Wala na po baga kami pag-asa? Binasa po namin sa kanila ang tagpo ng si Maria Magdalena. Alam natin ang kasaysayan ni Maria Magdalena, nagbibili ng aliw. Walang pagkakaiba yan, kay prostitute o hindi. Kahit hindi ka prostitute ng babae, sumiping ka at nagpasiping ka sa hindi mo tunay na asawa, yan pakikiapid at pangangalo niya. Paano po kami, kapatid na Cyril? Binasa namin ang tagpo. Nang pupukulin ng bato ng mga Hudyo, si Maria Magdalena. Nang dumating ang Panginoon, sinabi ng Panginoon kung sino ang sa inyo'y hindi nagkasala, unang bumato sa babaeng ito. Napag-isip-isip ng mga Hudyo, lahat naman tayo nagkakasala. Ibinaba nila ang kanilang mga bato at umalis sila sa babae. Tandaan ninyo, ito'y tagpo ng pangangaral na ng Ebanghelyo ng Panginoon na pinag-aralan natin uno-uno ng Marcos. Ang sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ebanghelyo, ano ang sinabi niya kay Maria Magdalena? Maria Magdalena, may bumato ba sa iyo? Wala po. Ako man hindi kita babatuhin. Ano ang ibig sabihin no? Ang ibig ba sabihin noon hindi humahatol ang Panginoon o ang Diyos sa Apokalipsis, ang Panginoong Jesucristo ang hahatol sa mga makasalanan Ano ang ibig sabihin noon? Nabubuhay pa yung tao, yung nagkasala, buhay pa. May pagkakataon pang ituwid ang kanyang kasalanan. Katulad ng sinabi ni Juan Bautista, ituwid ninyo ang daan ng Panginoon. Kaya yung mga nabubuhay pa, may pag-asa pa. Yung mga relihiyon naman tulad ng mga Mormons, patay na. Ang mga Katoliko, patay na. Pinapanalangin pa. Aba, Ginoong Maria, ipanalangin mo kami, maawa ka sa tatay ko, sa lolo ko, matagal ng patay. Anong klaseng mga aral yan? Ang sinabi ng Panginoon kay Maria, buhay pa si Maria, ako ba humatol din sa'yo? Hindi. Bakit? Baka magsisisi ka pa Ay, sa tunay na buhay, nagsisi nga si Maria. Basahin niyo ang Bagong Tipan, ang laging naging kasama ni Maria Magdalena, yung tatlong Maria, yung dalawang Maria pa, at siyang mga bautisado sa Iglesia ng Diyos. Kasama sa pangangaral si Maria Magdalena, ako ba humatol din? Ako ba ipumukol ng bato sa iyo? Hindi po. At ang sabi ng Panginoon kay Maria Magdalena, makinig kayo. Baka naririto kayo sa ganitong katayuan. Anong sinabi ng Panginoon? Umuwi ka na. Huwag ka nang magkasala pang muli. Nakukuha ba ninyo yung aral na yan? Napakagandang katasin yun At alam po ba ninyo, nung nandun pa kami sa Pilipinas, kaming mag-ama nangangaral, sa katotohanan po, yung humingi sa amin ng payong ngayon, mga kapatid at mga magulang, alam po ninyo ang ginawa ng Diyos? Pareho sila na byudo at na byuda. Yun talaga mga asawa nila, nangamatay, nakuliliwanagin, nakalas na sila. Hindi na sila
Mangangalo niya, hindi na sila mapakiapid. Pagkatapos po, kay kapatid na si Rilo na aming ama, doon pa sila nagpakasal. Ay, tanong niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Kita mo, naging biyuda. O di, pwede nang ikasal. Dahil po sa mga aral na ito. Ito po ang itinuturo sa atin ng Diyos. Ito na nga ang kanyang pagpalain. Huwag nating makalimutan sa ating mga buhay. Mga kapatid, tayo po yung mga tao lamang. Hindi ko kayang ituwid ang aking sarili. Walang taong magtutuwid ng kanyang sariling kalikuan. Hindi niya mapipigil sapagkat narito tayo sa mundo ng kasalanan. Dadapat kung tayo magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mapapalad tayo. Hindi mananaig sa atin ang pintuan ng Hades. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas, ebendisyon sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Aawit tayong muli na isang maiklit na espiritong awitin. Awitin natin ang bilang 19, ikatatlong estropa, at koro po lamang. Pangungunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda. Tatayo tayo mga kapatid. Awitin natin ang 19, ikatatlong estropa po lamang. Sala ko'y kanyang tinuwi, puso Kong nalugami, siyang sa akin nagtangi, sa buhay ko'y naghari. Ingat ka kung utos ni Jesus na sumakop hanggang ako ay mabuspos ng hiya. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa buong isang linggong binigay ninyong mapayapa at muli po kaming nakarating dito sa abay-sambahay at nagtiklop po kami ng aming mga tuhod at nag-alay ka po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso. Amen. Panginoon po namin Diyos, may pong umagay lubos-lubos ang aming mga pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa buhat kalakasang binibigay mo sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Salamat po rin, Panginoon, at sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong banal na aral, ipinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa amin. Amen. Salamat po rin, Panginoon, sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po'y maging pagkain ng aming mga kaluluwa, kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po, Panginoon, at dinindinig mo ang aming mga dalangin. Panginoon po namin Diyos, kung kami po, Panginoon, kinakitaan mo na kami po'y nagkakasala, nagkukulang sa Panginoon, kung minsan po'y nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po kami at nawa po kami, pakalinisin mo po at pakabanaling mo po kami, Panginoon. Amen. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalayan ko po sa iyo, na nawa po, Panginoon, ay ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman, sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, sa masamang espiritu, lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Siya nga po. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Dagdagan mo po ang talinong nagmumula sa iyo at nawa po, Panginoon, dagdagan mo po rin ang buhay kalakasan niya at nasa ganun po makapagpatuloy siya ng kanyang pagpapahayag
At dalangin po namin sa iyo na nawa po'y marami pang mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya at nawa po'y makapagtiis kami dito. Sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Siya po. Dagdagan mo po rin ang kababaan ng aming mga kalooban at mag-ipon kami dito po ng mga gawang kabanalan na makasama mo po kami sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin ko po rin sa Panginoon, ang aming mga aming pong mga mahal sa buhay at iba pong mga kaibigan na hindi pa nakakalala sa iyo, nawa po'y katuking mo po ang kanilang mga puso at isipan na wala silang dapat sambahin kundi kayo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay makasama namin sila ditong pupurit, lululuhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Ang aming pong mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan, nawa po'y huwag silang makaranas ng sobrang kahirapan at nawa po, Panginoon, ilayo mo po sila sa mga kapamakang nangyayari sa aming inambayan. Nawa po, Panginoon, Panginoon, kung paano po kami dinala dito na mapayapa, ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan na may kapayapaan. Siya po ba? Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang aming pong mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dakot, nagsisipaghanap buhay, aliwin mo po sila ng iyong banal na espiritu at nawa po, Panginoon, inyo silang gagabayan, inyo silang pagpapalain. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, kaming may mga katandaan, nawa po, Panginoon, idagdagan mo po ang buhay at kalakasan namin. At kung kami po may dinaranas pong karamdaman, nawa po, Panginoon, hipuin mo po ng yung pagpalang kamay at pagalingin mo po kami, Panginoon, at nang makapagpatuloy kami ng aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, nawa po, Panginoon, ang itong mga samot dalangin na rin po, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas Sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay magdapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa pagpapatubay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po nalikluro sa iyong harapan at kami po nakinig niyo pong mga aral. Kaya po, kami ko salamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga amin na pagkayanan. Nawa ito po magamit ng inyong kapangasiwaan. Makatugon rin, Ama, sa lahat ng mga taon na ngailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga kapan sa pagkasag niyong maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasama po, Panginoon, sa iyo na sana huwag niyong sasawaan. At sa mga susunod na lingkod na aming buhay, makita namin naglilingkod at umaga po, di walang bahid yung isang mga kapintasan. Muli, Panginoon, sa po ito magkakaulad kayo mga magkapatid. Iba sa amin tutungo sa kalamatahanan, iba na may tutungo sa kalapagkanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng mga patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami makilang na mga dapat kayo maasa na mga ito idadagdag niyo sa amin. Kaya po ang mga bagay, magalang po namin hinihiling. Sa dakilo pa ng Diyos Jesus, namin Diyos, sa dakilo ng tagapagligtas. Amen.
At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muling ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ipaabot ng Diyos hanggang sa lahat ng ating mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa mapayapang paglalakbay ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang Pag-asa ating bulan, wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. ako'y hawak kay Jesus at tuksil lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Ang